Magandang araw mga kasabong. Welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. So sa ngayong episode na ito ay magpapatuloy tayo sa ating mga topic about sa mahalagang topic para sa pagmamanok. So ang topic po natin mga kasabong ngayon ay ang proper record keeping ng ating mga breeding. So bakit po mahalaga ang record keeping mga kasabong sa ating mga breeding bawat taon? Ito po ay mahalaga talaga dahil dito natin malalaman kung ano po ang performance ng ating mga ibrinid, at ito po ang ating sukatan kung kailangan pa ba sila nating ipagpatuloy, kung kailangan na ba natin silang i-piece out ang mga linyada kung hindi sila nagpi-perform ng maganda. So kailangan ang record keeping. So ipapakita ko po sa inyo ang aking sample record ng aking mga breeding, kung paano ko po ito ginagawa para sa future magagamit natin sa pag-evaluate ng ating mga linyada. So halika kayo mga kasabong, samahan niyo po ako at ipapakita ko sa inyo ang aking ginagawang record keeping. So narito tayo ngayon mga kasabong sa aking computer, sa harap ng aking computer, kung saan dito nakalagay ang ating proper recording ng ating mga breeding materials at ang kanilang history. So sa first na worksheet sa Excel ko na ilagay dito ang mga listahan ng mga breeding materials natin. Tapos ang mga susunod na worksheet kung ano silang taon na breed, andun ang kanilang kombinasyon, kung anong kombinasyon ang ginawa. So mayroon tayong kopya nito ng mga notes natin na sa cellphone lang, kaya kung nasa malayo tayo at wala tayo sa ating computer, so makikita pa rin natin kung ano ang ating mga kombinasyon na ginawa, at may kopya din ako nito sa notebook na inilagay. So sa first worksheet ng ating Excel file na ginawa, so dito meron silang ID. So ito ang kanilang unique identification number nila para matrace natin kung sino talaga ang breeding materials. Tapos sa second column, meron brood material description. Dito natin ilalagay kung ano sila. Tapos ang next column, material type, kung ano ang klase na sila, broodcock ba, brood stag, or broodin, or brood pullet. Pwede rin lagyan male or female lang, pwede lang dito. Pwede din itong i-change ninyo ng ibang column dito na pwede sa male or female lang ang description, pero ako ganyan ang description ko dahil manok ito. So dito pwede ang kanilang may column na lagay na ko kailan sila ipinanganak. So ito ang kanilang date of birth, so kung kailan sila napisa dito ilalagay. Tapos ang kanilang ligba number para ma-identify natin kung sinong breeding materials using sa kanilang ligba number. Kung may wingba number, dito natin ilalagay sa column na wingba number. Ang next na column ay source, kung saan galing ang breeding materials na ating ginamit. Tapos mayroon din history na column. So dito natin malalagay kung ano ang history ng ating bloodline, kung paano natin ito na-produce o at ano pa lang. Tapos dito may status column. Dito natin ilalagay kung namatay na ba ang mga broodcock na yan, at ang iba na ibinta ba o ipinamigay. So kagaya nito, may namatay, may dito may nakalagay dito sent to Dundon Garcia na ipigay ko kay Dundon. Ito na ginamit ko na broodcock. Ang status nito, nanalo siya sa Sinulog Derby, yung nag-champion sa Sinulog, pero natalo siya sa Kalahuan Derby. So alam ko na wala nang broodcock na ito Nilaban ko sa Kalahuan at natalo. So dito may additional column na notes. Kung may additional notes tayo, dito natin ilalagay ito ang column. So ito ang aking paraan para matrace ko kung ano ang mga breeding materials na kailangan kong i-continue or hindi. So sa next worksheet ng ating record dito, another worksheet, dito natin makikita ang ating
mga kombinasyon na ginawa. So dito nakalagay, kung titingnan natin dito sa top, mayroong nakalagay 2017 to 2018 breeding season meeting. So ito ang ating ginawa ng mga kombinasyon. So may ID sila dito, tapos anong pin number. So sa pin number 1 ang nakalagay natin dito, ito ang kanilang kombinasyon. Ito may meetings, ang meeting natin, kung anong meeting natin, ang female, nakalagay dito ang female ID at female description, ang male ID at male description. So sa pin number 1 nakalagay dito ang ating ginamit na material ay Dan Gray Roundhead, tapos ang lalaki ay white gold ang ating ginamit. So nito ang kanilang male ID. So kung ating gusto natin i-check kung ano ang komposisyon ng mga bloodline nito at saan galing, so pwede tayong bumalik sa ating first worksheet dito. So makikita natin, so merong ID dito na nakalagay. So kung ito Dan Gray Roundhead, ang ID ng Dan Gray Roundhead ay 12. So titingnan natin dito sa 12 para madali natin. So ito 12. So makikita natin siya kailan ito na panganak. So actually hindi ko ito breed ng babaeng ito. So nakalagay dito ang source galing sa BC45 sa aking brother-in-law at sa aking father-in-law. So nakalagay ito sa history. Sa history, ipuan po siya ng Dan Gray Roundhead na winner sa World Slasher. So ito po ginamit po, ang ama nito, ang broodcock nito ginamit noon ni Attorney John Mendoza, na yung husband ni Miriam Defensor Santiago. So nalo sa World Slasher. So ito ang mga pantos, namatay na po siya. So ito ang kanilang history. Tapos ang broodcock na ginamit dito, makikita nakalagay doon, kung babalikan natin sa aking breeding. So ang ginamit na broodcock, ang male ID ay number 2, so white gold yellow leg. So yan ang description niya. Kung babalikan natin dito sa white gold yellow legs, kung babalikan natin sa dito sa ating listahan, so number 2, ito ang number 2. So white gold yellow leg picom yung product. So napisa po siya noong April 20, 2016. So off season breeding ko, ang ligba number niya nilagay ko ay 802. So ano ang source? So nakalagay own produce from Roscoe Noe line. So sariling produce ko na po ito, galing sa mga unang mga materials ko noon sa kay Roscoe Noe, mga unang materials ko, mga old ko noon. So in history, if1 nakalagay, if1 of Roscoe Noe white gold cross to my old gold from Roscoe Noe. So yan nakalagay dito sa history kung ano ang komposisyon. So ang broodcock pala na ito ay if1 ng Roscoe Noe white gold, yung seed fowl na ginamit namin. Tapos cross sa mga, may mga old gold pa ako noon na unang mga nabili ko noon kay Roscoe Noe. So parang in-upgrade ko lang ang aking linyada using sa seed fowl na white gold. So dito natin matrace na ito ang composition ng broodcock na ginamit ko. So balik tayo sa aking worksheet dito. So nakita, so, ano ang marking nila. So ito right out. So nakalagay dito number of stag produce. So sa breeding season na ito, meron pong 6 na nakalagay sa kung ilan ang so 6. So ilan ang nanalo at ilan ang natalo. So 3 panalo, 3 din ang talo nila. So yan ang nakalagay. So kung titingnan natin, medyo hindi ganong maganda ang kanilang record dahil 50-50 po. 3 ang panalo, 3 din ang talo. Tapos highest number of win nila nakalagay dito, 2 lang. So ilan ba ang na-unscut sa unang laban? Wala. So ang next na combination ay itong
female pin number 2. So white Kelso na original. So white Kelso Orig. So kung babalik tayo dito, kung gusto nating tingnan kung sino itong white Kelso Orig, titingnan natin ano ang kanyang, para madaling i-identify. So titingnan natin kung ano ang kanyang ID. So ang ID niya ay 18. So mas madali po pag titingnan natin dahil naka-ascending order dito. So titingnan natin, punta na tayo sa number 18. So white Kelso Orig. So saan ba galing ang white Kelso Orig? So number 18. So titingnan natin ang white Kelso Orig. Ang source niya pala ay kay Biboy Enriquez. So nabili ko kay Biboy Enriquez na Orig. So yan po. Maganda kang Biboy kung bumili minsan dahil nakalagay, ipinapadala talaga nila ang index card na nakalagay doon kung anong buwan at taon pizza, kung anong pizza sila napisa. So babalik tayo doon sa ating worksheet dito. So dito white Kelso Orig. So ang broodcock na ginamit ko, ang white gold ko pa rin, yung similar na ginamit dito sa Dangre. Ang kanilang marking ay out and out. So ang kanilang na-produce 4. So 2 ang nanalo, 1 ang natalo, 1 ang naibinta. Highest number of win sa nila 1 lang din. So medyo hindi ganong maganda din. So dito tayo, pupunta tayo sa itong isa sa mga pinakamagandang record ng na-produce ko. Ito sa pin number 19. So yung aking Halsey Hin F1 Big. So sino po si Halsey F1 Big? So kung titingnan natin, number 16 po ang ID niya. Ang ID niya ay number 16. So titingnan natin sa akin sino si Halsey Hin F1 Big. So dito makikita natin kung anong history niya. Sariling produce ko pa rin, on produce from Roscoe Noel line. Ano ang history niya? So F1 po siya, produce from original Halsey broodcock from Roscoe Noel, cross to Noel Halsey Hin. So sa aking kumpare na pinsan ni Roscoe Noel. So yung aking kumpare na nasa Canada. So nakahiram ako sa kanya ng isang Halsey Hin na actually galing din yun kang Roscoe. Binigay sa kanya na mga breeding materials na original talaga, na authentic. So dahil nalaman ko na nakakuha siya doon dahil may contact dahil tayo kailang Roscoe noon. Dahil ang handler ni Roscoe noon ay handler ko noong una. So nagyan ako ng tip na yon ang hihiramin ko at pwedeng makapag-breed ako ng original Halsey broodcock ko na nakuha ng Roscoe. Wrong spelling pang Halsey. Iko-correct natin. Halsey. Walang Y. Ayan. Tama na. Halsey. So yan. Yan pala na ang history ng Halsey na nakalagay itong si Halsey Hin F1 Big. So ang ginamit ko ayun pa rin ang white gold ko na original na produce ko rin na mula sa seed bowl na galing kina Roscoe Noel. So ang marking niya ay right in. So ito ang pinaka-impressive na na-produce ko na linyada sa kombinasyon ko. So ang na-produce niya pag breeding ko season 2017 to 2018 sa 14 na kanyang na-produce, 13 wins po. Isa lang po ang natalo sa kanila. So ito, napakagandang record ng linyadang ito. So ilan ang pinakamataas ang panalo? Ito, may nakatatlong panalo na pinakamataas na sa kanila yan. At hanggang ngayon buhay pa rin ang manok na yun at naibinta ko yun sa Leyte. So naibinta ko yun sa Leyte, 3 beses na nanalo yun, hindi yun nasusugatan
siya ang pinakamagandang record. So dito sa unscathed win in first fight, so merong 4 na hindi nasusugatan. Tapos ito po sa nakalagay dito sa history, nakalagay na may ito ang isa sa mga dalawa nito ay ipinanalo ko sa Sigba Bullstag Derby nung nag-champion ako sa Sigba Bullstag Derby. So dito ito nakalagay talaga dito, nakalagay pa 1 sold to sa aking kaibigan kay Junjun Dublan. Nasa kay na Junjun Dublan po sa nasa Canada po Junjun Dublan, pero nasa kanila po sa Liti ang manok. Tatlong panalo na sa kanila. So nilalagay ko yun dahil may contact naman ako sa kanila at ina-update naman ako kung nananalo, binibigyan ako ng video at nakikita ko. So ito ang pinakamagandang record ng na-produce ko. So maganda talaga pag mayroon kayo ganito mga proper recording mga kasabong, dahil dito kung mayroon tayong mga linyada na hindi maganda ang performance, pwede na nating alisin at i-continue lang yung mga maganda ang performance. So ayan po mga kasabong, yan po ang ating ginagawa sa proper recording natin. So gamit na gamit po ito kung talagang magbe-breed tayo ng maramihan. Ayan mga kasabong, naipakita ko na sa inyo kung ano ang aking ginagawa sa aking mga record keeping para ma-keep track ko ang aking mga breeding bawat season, kung ano ang kanilang resulta, kung maganda ba o hindi. So kailangan talaga na maglagay tayo, lalo na kung maramihan ang ating breeding na ginagawa, para na rin po yun sa ating evaluation sa ating mga breeding stock at sa kanilang performance. Kaya napaka-importante talaga na meron kayong kopya. So ako naglalagay ako, kahit sa cellphone ko mayroon akong kopya, sa computer, at may hard copy din para kung mawala ang iba, mayroon pa akong mapagbabasihan na ibang kopya. So hanggang dito na lang muna naman tayo mga kasabong. So bago naman tayo magtapos, mag-shoutout tayo sa ating mga masugid na mga subscriber. Shoutout po sa Biggie Bigs Apparel sa Facebook page. Pakisuporta po mga kasabong. Biggie Bigs Apparel. Shoutout din sa ating mga kaibigan kina Dondon Garcia, kay Conrad Lariosa, Julius Panuncialman, Eugene De La Torre. Shoutout din sa kay Migo Otik Ornopia, ang may-ari ng Golden Idol. Shoutout din sa aking kumpare na kay Noel ng Canada at sa kanyang kapatid na si Danny Noel. Shoutout din sa kay Junjun Dublan. At shoutout kina Alindas Harvey Amaya, kay Ulan Orsales, ay sa akin palang kaibigan na si Marcelo Disales, yung best friend ko pag high school na nasa Davao. Ingat ka dyan, Brad. So shoutout din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa akin na hindi ko na-mention dito. So mag-comment lang kayo kung gusto nyong magpa-shoutout. So hanggang dito na lang muna naman tayo mga kasabong. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. At mabuhay po kayong lahat. At happy weekend po mga kasabong.